mo na at baka Build ng PCB, unang-una natin ginawa is siyempre nag-decide muna tayo dito sa gamit yung Proteus. And as you can see, ito yung ating schematic. Ginagawa ko na. Hindi na natin ano to, kumbaga, sisimulan from scratch since masyadong haba yung video. Pero ito yung schematic natin. As you can see, meron tayo ditong tatlong pin connectors, di ba? Ito na lang, 3 pin connectors. Yan na lang yung ginamit ko since walang available na PCB parts para sa potentiometer na meron ako dito. And medyo additional process pa kung gagawa tayo, mag-import tayo ng third party yung parts, 'di ba, para sa potential. Kaya ang ginawa ko na lang is 3 pins na connector. Yan na lang. So bali para sa volume control, base control sa table, 'di ba? So ito yung buong circuit natin para sa tone control. And as kasi gumagamit tayo ng LM386 na IC, di ba? And yan, meron tayong sa pin 188, meron tayong electrolytic na capacitor dito para sa gain natin. And yung supply natin nagagamitin dito is 9 volts. So bali, gagawa rin tayo ng separate na PCB para doon sa ating power supply, di ba? So gagamitin natin yung transformer para diretso na from AC, di ba? I-rectify natin. And yun yung gagamitin natin para ma-power up tong natin, amplifier. Now, yun lang naman. And naayos ko na rin yung PCB layout natin. So ito na. And as you can see, yung plan ko dito talaga is originally is to create yung PCB gamit yung dry fill, di ba? Photosensitive dry fill. And yun yung gagawin natin, di ba? And I'm not sure lang kung magagawa natin yun since wala pa tayong available na sodium hydroxide na order pa. Pero yun yung for the next part, di ba? We'll see kung paano natin i-implement to or ibubuuin tong PCB natin, di ba? So yan. And for the basic power supply, bali nagawa ko na rin. Ah, ito, yung power supply na gagamitin sa amplifier. Okay. So as you can see, very basic. Mayroon tayong apat na diode. So yung gagamitin natin diode is yung 1N5408. Since this is maximum na may 3 ampere, di ba? Yung ating gagamitin kasing transformer is 12 volts 2 ampere. And yun, apat yan to form a bridge rectifier, di ba? Then, ito 2,200 na microfarad na capacitor. And yan, gagamit din tayo ng 7809 na regulator, di ba? Kasi 9 volts yung ating need na supply. Okay? So nagawa ko na rin 'tong layout niya. So ito. So isa rin 'to sa mga gagawin natin sa mga susunod na part. Okay? So yun lang. Sa 3D view, ito yung 3D visualizer. Ganyan magiging itsura pag nabuo natin. Hopefully ganyan din kaganda. And then, yan. Hindi ko na nakipakita dun sa sa amplifier. Kung ano yung itsura niya kapag nabuo na natin. So, visualize natin. So, yan. Okay? So, ganyan magiging itsura. Okay? So, ito yung sasabi ko kayo na 3 pins na connector. Yan na lang. I-connect na lang natin dyan yung potentiometer gamit yung jumper wire. Okay? So, nakabit na natin to. Ang next natin na gagawin i-expose na sa UV light. Since walang UV light, sa araw na lang natin i-expose ng mga 5 to 10 minutes. Okay? So, yan. So, ito yung layout na to para sa power supply. Ito yung sa amplifier. Okay, so quick update lang. Bali, ang nangyari kanina, nag-try ako sa dry fill. Photosensitive ang problema. Maulan. Wala tayong source of UV light. Diba? Wala rin tayong UV LED dito. So, yun. Hindi natin ma-expose yung
photosensitive dry film. So ngayon ito na lang ginawa ko as an alternative solution, Pentel pen. Okay, so this time bababad natin to sa ferric chloride. Meron ako dito. So ganito yung ating circuit layout natin. Sana goods yung maging output. Okay, so fill natin to. Okay, then ibabad natin yun ito dito. Okay, so tingnan natin kung ano magiging resulta. Okay, so after mababad sa perchloride, ito na yung naging output. So iti-test pa rin natin ito mamaya if wala naman bang nagdikitad. So check pa natin to gamit yung multimeter. But yeah, after ko matanggal yung mga yung mark ng marker, ito na yung naging output. Okay, so I think okay naman. Yung bubutasan natin to susunod. Okay, so after ng ilang oras na pagbubutas, mano-manong pagbubutas, ito yun na yung naging kinalabasan. So nabutasan ko na rin lahat ng ating PCB, and as you can see, yan. So ang next natin na gagawin is i-place na natin yung mga components. So proceed na tayo doon, and natest ko na rin to siya ng multimeter, and so far wala namang nagdikita na trace. So yun. Okay, so ito quick update. Bali nasolda ko na yung mga components, and nakunik ko na yung transformer. Bali yung transformer natin is 12 volts 2 amps, and nakunik ko na siya. Ito yung ating basic power supply na gagamitin para sa amplifier, and we are using 7809 LM7809, diba? Para 9 volts yung magiging supply natin. And right now, na-test ko na rin, working siya. So pwede natin sukatin ito gamit yung multimeter. So ito yung i-connect natin sa ating amplifier. Itong dalawa na to. And so if i-connect natin, as you can see, sa multimeter natin yun, kuha tayo na 9 volts, diba? So consistent naman yung natin. Okay, so working yung basic na power supply na ginawa natin. Okay, sa 9 volts. Okay, so tapos ko na yung sa power supply na part, and solda ko na rin siya. Hindi ko pa lang natatanggal ng maayos yung mga pins sa likod, mga excess pins, diba? But yun, proceed na tayo dito sa circuit ng amplifier, diba? So ready na rin yung mga components natin. Nandito na yung mga capacitor, yung ating IC, resistor. Okay, so update lang. Bali, kakatapos ko lang magsolda. And so far na solda na natin pati yung sa circuit ng ng ating amplifier. So, kung makikita nyo may mga wires. Hindi kasi ako nakabili ng connector pins. Kaya yung mga DuPont wires na lang ginamit ko, jumper wires.
So bali i-connect na natin to, i-set up na natin dun sa ating ginawang box, di ba, or case, yung 3D printed na case ng ating amplifier. But ngayon i-double check ko lang muna to if wala naman ding nagbanggaan sa mga sinuldan natin, kung tama naman yung mga connections natin, di ba? And mamaya doon na tayo sa assemble, di ba? Mag-assemble na tayo ng amplifier natin. Okay, so yun. Bali ito yung front, and may name sa taas, iron ray out. Okay, so ito yung magiging dito natin sasalpakin tatlong potentiometer para sa control ng bass, volume, saka treble. Ito yung ating speaker, ito yung ating MP3 module decoder, ito yung ating i-bolt. Then sa cover, ito yung ating cover. So yung next natin gagawin is bali ilang medyo matagal-tagal din na gawa since sinukat ko pa ng caliper yung mga components para sumakto. Pero yun. So yung next natin gagawin is i-3D print na natin ito. Okay? So yun. Set up natin ngayon, and so far ilaw na, so tutest na natin kung tutugtog na to. Okay, so yan. Okay, so update lang, ito na, na-play na. So hindi ko pa naayos yung placement, pero working na rin, and medyo baliktad pa yung control natin, pero ayusin na natin sa bass, sa treble, sa bass, treble, bass. Okay, so this is the bass. This is the treble, and volume.
Okay, so ito na ang ating final output. Bali, natapos ko na yung lahat na enclose ko na rin sa likod so far. Yan. And hindi ko pa masyado inano yung bolt kasi nga mamaya tatanggalin natin, check natin yung loob. But yun nga, okay na siya. At sa ngayon nakakasaksak yan sa outlet. Diba? So ginamitan natin ang transformer na 12 volts, step down transformer, 12 volts 2 ampere para yun yung maging supply natin, diba? So ngayon turn on natin, diba? So ito mayroong switch sa likod, so para i-turn on. So open lang natin. Okay, so as you can see, yan, Bluetooth mode. So ngayon nakakonect ako sa kanya via Bluetooth, and meron din tayong ibang inputs na pwedeng gamitin. Pwede tayong magsaksak ng USB ng yung ano natin, audio jack, diba? Pwede ring memory card, and then itong mga buttons working din yan, volume. And so ngayon may tatlo tayong knob dito. Itong isa na to is para sa treble, diba? Then itong isa bass, at ito sa treble, ito sa bass, isa sa volume, diba? Kung hindi ako nagkakamali, basta yun yung tatlong controls natin. Then yung speaker na gamit natin is 1 watt 8 ohm na speaker. Meron tayo ditong MP3 module na decoder. Yan yung dyan tayo nakakonect right now via Bluetooth. Okay, so test natin yung audio, yeah, pati yung controls natin if fully working din. So magpi-play ako ng music. Okay, yan. Okay, so let's try, taasan natin yung volume. Nakatanong sa mga talat ng kadungaw sa bintana, kailan mo ba magagawang italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan, nababalot ng 1 watt lang pero malakas. So bali may sa circuit natin may gain tayo, nilagyan natin ng gain 200 data yung gain natin doon eh. nais masilayan na yung mga mananatili ng galaw mo, isang estranghero. Natuturete sa'yo, hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung So try natin kung working din yung bass niya na control, diba? Ito sa bass. So as you can see, parang mas nag-boost diba? kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako na Yan ang bass. Ito ang treble. misteryoso. As you can see, parang nag-soft diba yung vocal. Araw-araw na lang Treble yan. akong bumubulong sa hangin. Ito yung zero, treble. Ilang awit pa Ito ang max treble. susulan, wala na bang hangganan, kailan mo ba mapapansin? Okay, ito bass. Nais masilayan na Ito ang volume. mga matagpuno ng Okay, sa zero. manatili ng galaw mo, isang Okay. estranghero. So I think ito working din to yung mga control natin dito eh. Let's say pause. Natuturete Okay, so nag-pause. Play. sa'yo, Yan. hindi alam kung Volume. bakit ba. Next yan, next, diba? Ito previous. Ito next. Okay. So next. Yan. Yeah. So far working naman yung mga controls natin. Ito yung sa decoder. Medyo basag lang audio sa sobrang malakas na. Pag-usapan muna natin ang iyong gabi. Ikaw ang pahinga Ano, diba? ko, mahal. Lumiliwanag aking ngiti kapag kausap na kita. Pasensya lang kung babalik pa rin sa atin kahit di mo ko hanapin.
Tyron Ray amp. Like a tiny bright heavenly body, only Diba? can define you and it sounds like. So yung case natin is 3D printed to. So ginawa din natin. So ngayon check natin yung loob. Diba? So ipatay muna natin. So hindi ko pa rin masyadong gi-bolt kasi nga i-remove pa natin yung case niya, diba? So tanggalin muna natin yung mga bolt. Tanggalin ko muna. Okay. So tanggal ko na. Wait lang. Kasi tanggalin natin ito. Okay. So yan yung loob. Okay. So as you can see, may tayong tatlong potensyo yung ginamit natin para sa tone control, diba? Bass, treble, saka sa volume natin. Then nandito yung ginawa natin PCB board, diba? PCB. So itong nasa babang circuit na to, yan yung sa connected yan sa ating transformer. Yan yung ginamit nating power supply. Ito yung sa taas, yung sa circuit ng ating amplifier, diba? Main amplifier. Okay, so yun yung ano. So hindi ko pa naayos yung mga wirings, pero yun nga. So ito na, binolt ko na din dito yung transformer para hindi magalaw. So yan, so naka-bolt. Okay. So as you can see, meron tayong mga wires since yun na lang ginawa ko para makonect natin sa potensyo and sa ibang ano, diba? So yan. Okay? So yan. Leave a shockwave like a superhero. Leave your crater in the soil. Lead a sandstorm out of the desert. Let the ocean surface boil. Be a rocket ship on your way to Mars. Be a race car ripping up the track. Live your life like it is all a dream. Always flying high.